Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan at ang iba pang mga naghahanap sa kanya. Sila ay nagulat na hindi siya nasaktan at nagtataka kung ano ang nangyari sa kulungan. Ang mga nagtangkang sumilip ay lumabas ng nagagalit at nagsusuka pagkatapos makita ang nangyayari sa bilangguan. Pinakilala ni Master Zhang ang kanyang sarili at nagtanong kung kaya niya bang gawin ang Golden Needle Acupuncture. Sumagot siya na susubukan niya ito, ngunit ito ay nagpasama ng loob ni Master Zhang, dahil mukhang hindi sigurado si Li Yunxiao. Ngunit dahil wala ng ibang taong makakapagligtas kay Princess Roxo, binigyan niya ito ng pagkakataon. Gayunpaman, binalaan niya ito na siya'y parurusahan kung mabibigo at gagantimpalaan kung magtagumpay. Inirekomenda niya na sina Meng Wu at Yun Xiang ang maging mga assistant niya, habang isinasagawa ang procedure sa kwarto, kung saan nakahiga ang prinsesa. Nang makarating na sila sa ika-4 na palapag ng Alchemist Association, ay makikita roon ang prinsesa. Si Master Zhang ay nagtanong kay Li Yunxiao tungkol sa kanyang success rate. Sumagot siya ng 100% kung lalaki ang pasyente, ngunit dahil sa babae ito, 70% na lamang dahil kailangan niyang itapon ang mga karayom mula sa 15 metro ang layo sa pamamagitan ng mga kurtina, at hindi niya nais na makita ang kahubaran ng prinsesa. Nagulat si Master Zhang at inakala niyang ito ay biro. Pinatikos siya ng iba na ang pagtapon ng mga karayom mula sa malayo ay mapanganib. Nang nilabas na ang kurtina ay hinawi ito ni Lord Zhang ng pag-alit, dahil ang gagawin ni Li Yunxiao ay mapanganib. Pinawi ni Li Yunxiao ang kurtina at ipinaliwanag na kailangan ito, dahil nakahubad ang prinsesa habang ginagawa ang operasyon, at ayaw niya itong makita, sa kadahilan ng maaring ipag-utos ng hari na sila'y ikasal dahil dito. At kung sa tingin nila na maiisahan nila si Li Yunxiao, ay hinding-hindi ito mangyayari. Gayunpaman, ipinag-utos niya na lumabas ang lahat, iniwan ang dalawang assistant na sina Yun Xiang at Meng Wu. Sabi niya na kaya niyang gawin ito, kaya't napilitan silang paniwalaan siya. Sa umpisa ay sinubukan muna ito ni Li Yunxiao kay Yun Xiang upang sila'y maniwala. Na-shock si Yun Xiang sa kanyang kakayahan. Nagsimula siya sa procedure, at ibinato ng sabay-sabay ang mga karayom, at bago nila namalayan, natapos na niya ito. Lumabas siya mula sa kwarto at iniisip ni Master Zhang na hindi pa nagsisimula ang procedure, ngunit nagsalita si Li Yunxiao at sinabing tapos na ito. Nagalit si Master Zhang dahil akala niya'y biro lamang ito, akma niyang sasaktan si Li Yunxiao, nang biglang sumulpat si Yun Xiang, at ginarantiya na tapos na nga ang operasyon. Natuklasan niya na totoo nga ito at nagtaka kung paano niya natapos ang isang problema na may ilang dekada nang umiiral sa loob ng ilang minuto lamang. Sa ekspresyon ni Lord Zhang ay nainis si Li Yunxiao at sinimulang insultuhan si Lord Zhang dahil kanina pa siya nito hindi pinapaniwalaan. Sinabi niya na kung ang lahat ba ng alchemist sa Royal Court ay mga ignorante. Pinatigil siya ni Yun Xiang at sinabing humingi ng tawad. Subalit nagbitaw ito ng salita na hihingi lamang siya ng tawad kapag natutunan na ni Master Zhang ang flying acupuncture needles. Wala nang magawa si Zhang dahil alam niyang mas may alam si Li Yunxiao kaysa sa kanya. Tinawag ni Yun Xiang ang mga kaibigan ni Li Yunxiao at tinanong kung paano ito nagbago sa loob ng maikli lamang na panahon. Hindi nila alam kung paano ito naganap at nagsuspecha sila na matagal na itong nagtatago at ngayon lang ito lumabas dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa pamilya nila. Samantala, pag-alis ni Li Yunxiao ay siyang paghabol ni Meng Wu at tinanong kung pwede niyang tingnan ang kanyang kapatid. Sumama siya sa bahay ni Meng Wu upang tingnan ang kalagayan ng kanyang kapatid. Nakarating sila Li Yunxiao 4 na oras mula sa kanilang pinanggalingan. Dito napagtanto ni Li Yunxiao, na kaya nabuksan ni Meng Wu ang 7 nitong chakra, ay sa araw-araw na pumapasok ito ay kinakailangan niya ng 4 na oras sa pagpasaok at 4 na oras pabalik. Nang makita ni Li Yunxiao ang kapatid nito, nalaman niya na ito ay may espesyal na katawan, na tinatawag na Heaven and Earth Poison Body. Tinanong ni Meng Wu kung ito ay maaaring magamot, ngunit sinabi ni Li Yunxiao na hindi ito maaaring magamot. Sinabi niya hindi ito isang sakit, kundi isang espesyal na katawan na nakukuha simula ng ipinanganak, at iba sa normal na tao. Inilahad niya na kung magtatrabaho sila sa pagpapalakas ng kanyang katawan, walang problema silang kakaharapin. Sinubukan niyang gamitin ang golden acupuncture needles, ngunit hindi ito gumana dahil mas malakas ang lason kaysa sa inaasahan niya.
Naisip niyang i-absorb ang lason sa kanyang katawan. Nakuha nito ang kumpletong paggaling at natutuwa si Meng Wu sa pagkakabuhay ng kanyang kapatid. Inilapit niya ito kay Li Yunxiao at sinabi na ito ang nagligtas ng buhay ng kanyang kapatid. Pinagmamasdan niya ito na matuwid at yumukod sa lupa ng 3 beses. Inalok siya ni Li Yunxiao na maging disciple, ngunit tumanggi ito at sinabing bata pa si Li Yunxiao para maging guro. Umiyak naman ang kanyang kapatid dahil sobrang kulit ng kanyang kapatid. Pinilit siyang magtuwid at sinabi niya na ito ay isang pribilehiyo na maging disciple ni Li Yunxiao. Pumayag na ito dahil sa request ng kanyang ate. Sinabi ni Li Yunxiao na ang ipopractice niyang teknik ay ang Heavenly Tyrant Body Technique. Subalit ayaw ito ni Meng Bai at tinanong si Li Yunxiao kung alam ba niya ang Concealed Tiger Fist Technique at kung pwede ayon na lamang ang ituro. Walang masabi si Li Yunxiao kay Meng Bai at sa isip-isip niya ito na ang pinakamalakas na teknik subalit ang batang ito ay walang kaalam-alam. Pinutukan siya ng kanyang ate at sinabing aaralan niya ang kung ano man ang ituro sa kanya ni Li Yunxiao at wag na siyang pumili, dahil baguhan pa lamang siya, kaya binigyan siya ng mahinang teknik, at kapag tumagal na siya, ay maaring ituro na sa kanya, pati ang floating life sail. Wala nang masabi si Li Yunxiao sa dalawang magkapatid at iniba na ang usapan. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya ang mga raw ores ng primordial stones na nakalatag sa paligid. Nakita niya ang isang partikular na bato, at napagtanto niya na ito ay hindi lamang isang raw ore, kundi ang mahalagang purple sunstone, na pang-ikalimang antas na ginagamit sa pag-construct ng gravity arrays. Kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Sa kanyang pag-uwi, natutuwa siya na natagpuan niya ang isang bagong disciple na may kahangahangang katawan na constitution at maaaring maging pinakamahusay sa kanyang mga disciples sa hinaharap. Iniisip niya na oras na para gumawa ng Zuan weapon para sa kanyang sarili, matapos makakuha ng Purple Sunstone. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa Alchemist Association. Pagdating sa Alchemist Association, tinanggap siya ni Miss Lu Yao. Ininform siya nito na hinahanap siya ni Master Zhang at ni Guildmaster. Nagtaka siya kung bakit, ngunit pumayag pa rin siyang makipagtagpo sa kanila. Sa opisina nila, umupo siya at tinanong kung bakit siya tinawag. Binigyan siya ng imbitasyon para sa isang handaan na itataguyod ng hari upang ipagdiwang ang paggaling ng prinsesa. Nagulat siya na ito pala ang dahilan kung bakit siya tinawag. Binigyan pa siya ng mga regalo bilang pasasalamat, at ang badge ng second-tier alchemist at isang Zuan weapon mula kay Master Zhang. Ngunit inamin ni Li Yunxiao na ito ay may maraming depekto. Itinuro ni Li Yunxiao kung paano makakagawa ang mga Zuan weapons ng mas mataas na kalidad. Nagsimulang makita ni Master Zhang ang kanyang weapon ay parang bakal na basura, at tinanong si Li Yunxiao kung paano ito gawing malinis. Sinabi ni Li Yunxiao na nagbabalak siyang gumawang sarili niyang Zuan weapon at maaari silang manood at matuto habang ginagawa niya ito. Dinala si Li Yunxiao ni Lord Zhang sa sarili niyang kwarto ng pagre-refine, kung saan nakita niya ang auxiliary refinement array. Nagulat siya na mayroong mataas na kalidad na array at sinabi na ang proseso ng refine ay mas madali kaysa iniisip niya. Sinabi ni Guildmaster kay Li Yunxiao na ito ay ginawa para kay Master Yang dinoong nandito pa siya. Pagkatapos ay hiningi ni Li Yunxiao kay Jirong ang mga raw materials na hinihiling niya, ngunit sinabi ni Jirong na ito ay para sa paggawa ng pills. Alam ni Li Yunxiao ito at ibinahagi na plano niyang mag-refine ng detoxification at origin impacting pills para sa isang disciple na tinanggap niya kamakailan, kasama ang pagre-refine ng Zuan weapon. Nagulat ang iba sa silid sa kanyang plano. Ipinabatid ni Guildmaster kay Li Yunxiao na siya ay hindi pa nakarinig na may gumamit ng parehong array ng sabay-sabay para sa dalawang magkaibang uri ng refine. Sinabi ni Li Yunxiao na ngayon ay makikita na niya ito, at lumapit sa array para simulan ang proseso ng refine. Gayunpaman, kinuwestiyon ni Lord Zhang ang kakayahan ni Li Yunxiao at tinawag itong mayabang. Sa palagay niya, matututo lamang ito kapag naranasan na niya ang kanyang pagkakamali, kahit pa may mga alinlangan ang mga kasama niya, ay team itong nanood. Hinampas ni Li Yunxiao ang furnace at isinama ang lahat ng materyales na ikinagulat nila. Tinanong siya ni Jirong kung bakit isinama niya lahat ng materyales kung ang balak naman pala niya ay mag-refine ng dalawang klase ng pills. Sinagot siya ni Li Yunxiao na balak niyang pagsabaying airfine ang dalawa,
sa loob ng furnace para hindi siya mahirapan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita dahil iba ito sa kanilang nakasanayan. Nagtanong sila kung si Leon Xiao ay sumusunod pa ba sa rules ng pag-refine. Subalit lingid sa kanilang alam, na may sarili siyang rules sa pag-refine na siya lang ang nakakaalam, dahil siya si Emperor Gufei Yang. Habang ipinagpapatuloy ni Leon Xiao ang proseso ng pag-refine, ipinaliwanag niya ang bawat hakbang sa kanila. Sa wakas, na-realize ng mga kasama na sila ay mga hangal sa pagdududa sa kakayahan ni Leon Xiao. Habang ipinagpapatuloy niya ang proseso, namangha silang lahat sa kanyang eksaktong kontrol sa ritmo at galaw. Sa huli, natapos niya ang proseso, ngunit nararamdaman niyang pagod na pagod siya. Inalok siya ni Jierong ng Spirit Nourishing Pills, ngunit itinapon niya ito. Itinuturing itong may mababang kalidad at nararapat lamang para sa mga alagang hayop. Pagkatapos, lumapit si Guildmaster sa kanya na may iba't ibang pills, ngunit itinapon ni Leon Xiao ang lahat ng ito maliban sa Fantastical White Crane Pill at Aphrodisiac. Pagkatapos ng ilang minutong pagmumuni-muni, ipinaalam niya sa kanila na naibalik na ang kanyang spirit power ng isang ikatlong bahagi. Nagulat si Jierong sa narinig niya, dahil karaniwan itong tumatagal ng hindi bababa sa 7 ng mga araw para maibalik ang kabuoang lakas pagkatapos mag-refine. Ipinakita ni Leon Xiao ang espada na kanyang ginawa kay Guildmaster at Lord Zhang para sa pagsusuri. Tiningnan nila ang kagamitan gamit ang kanilang mga kakayahan at natuklasan na ito ay isang unang antas na uri, na parang likha ng langit at lupa, at may naglalakihang enerhiya. Itinanong ni Lord Zhang kung paano buksan ang sealed state ng espada at ano ang anyo nito kapag na-unseal. Ipinakita ni Leon Xiao na isinama niya ang 2 gravity array sa Mystic Weapon, na kapag na-activate ay makakagawa ng 100 beses na gravitational force. Pwede niyang idagdag ang isa pang array upang makagawa ng 1,000 beses na gravitational force, ngunit ito ay magdudulot ng panganib sa espada at ito'y magiging sanhi ng malakas na puwersa na maaaring magdulot ng pagkasira dito. Namangha sina Zong at Shi sa mga salita ni Yang Xiao. Nagtanong sila kung maaaring pag-aralan ang espada sa loob ng ilang araw, ngunit tinanggihan ni Yang Xiao. Sinabi niyang hindi niya maaring isuko ang kanyang tanging weapon, dahil wala siyang gagamitin at ayaw naman niyang gamitin ang bulok na espadang ibinigay sa kanya ni Lord Zhang. Pagkatapos, binuksan ni Leon Xiao ang furnace at ipinakita ang mga pills na kanyang na-refine. Namangha sila sa kahusayan ng mga pills, habang si Jierong, na nakasaksi na sa galing ni Leon Xiao noon, ay hindi nagulat. Dahil pinagamit ni Lord Zhang ang kanyang refinement room ay binigyan sila ni Leon Xiao ng 1 oras para magtanong sa kanya. Sabi nito kahit pa martial arts, alchemy, music, array mastery, art, chess, at kahit pa sa kung paano makakuha ng babae ay kaya niyang sagutin. Sikat sina Zong at Guildmaster sa Chanshui, ngunit si Leon Xiao ay isang kilalang 9th-tier sovereign alchemist sa kanyang dating buhay, at maraming alchemists mula sa iba't ibang dako ng kontinente ang pumupunta sa kanya para humingi ng payo. Matapos ang pagtuturo ay iniwan ni Yang Xiao ang silid, lubos naman ang pagbibigay-pugay nila sa kanyang kaalaman, na higit pa kaysa sa kanilang paghanga. Sa huli, bumisita si Yang Xiao sa bahay ni Meng Wu, kung saan nagtagpuan niya ang kapatid ni Meng Wu, si Meng Bai, nakakauwi lang mula sa mining activity. Sa kabila ng kanyang edad, sinampal ni Yang Xiao siya ng malakas hanggang siya ay magsuka ng dugo. Galit si Meng Bai at tumanggi siyang kilalanin si Yang Xiao bilang kanyang guro. Sumagot si Yang Xiao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming sakit kay Meng Bai, na patuloy na matigas ang ulo at ininsisteng patayin na lamang siya ni Yang Xiao. Mas lalong nagalit si Yang Xiao at binyantaan si Meng Bai, ngunit pinahinto siya ni Meng Wu at iniiyakan siya nito. Biglang dumating ang tito nila Meng Bai, si Li Dayuan, isang 5 bituin na warrior, narinig ang ingay at sumaklolo. Ipinagsumbong ni Meng Bai si Yang Xiao dito at humiling na iligtas siya. Pumayag si Dayuan na turuan ng leksyon si Yang Xiao at sinabing kukunin niya si Meng Bai na kanyang disciple at kapag lumakas na ito ay magtatayo sila ng mercenary group. Dagdag pa niya ay tuturuan niya muna daw ang nagpapanggap na master ni Meng Bai at mag-ante lamang dyan sa gilid. Bago sumugod si Dayuan ay inalok siya ni Leon Xiao na kung magawa nitong masaktan siya at kahit mapagalaw ang kanyang buhok ay hihingi siya ng tawad at luluhod sa kanya. Tumawa si Dayuan at sinimulan ang pagsalakay.
Si Dayuan ay halos sumugod na kay Leon Xiao, ngunit ginamit ni Leon Xiao ang Universal Soul Suppressor Technique at iniutos kay Dayuan na lumuhod at dilaan ang kanyang sapatos. Sa kabiglaan ng lahat, sumunod si Dayuan. Nang subukang dilaan ni Dayuan ang sapatos nito, tinadyakan ito ni Leon Xiao palayo. Ipinahayag ni Leon Xiao na hindi na niya nais si Mengbei na maging kanyang disciple at handa na sanang umalis. Ngunit pinilit siya ni Mengbei na bumalik at tangapin muli bilang disciple nito. Hindi agad pumayag si Leon Xiao pero sa huli ay binigyan niya ito ng pagkakataon subalit pinagyan siya ng isang pagsubok ni Leon Xiao na tila imposibleng hamon. Inutos nito na buksan ang 7 niyang mga chakra at sumulong sa unang origin sa loob ng 5 araw. Ipinagkibit balikat ito ni Mengguo, at ipinunto na kamakailan lamang ay bumukas ang 5 niyang chakra at malabong magawa nitong buksan ang ika-7 chakra sa loob ng ilang araw. Ngunit tinanggap pa rin ito ni Mengbei. Umalis si Leon Xiao at bumalik sa kanyang silid at gamit ang tulong ng kanyang espada sa ilalim ng 10 beses na normal na gravity ay nag-ensayo ito. Matapos ang 5 araw, nakamit ni Leon Xiao ang isang pagtaas ng level, at naging 4 na bituin na mandirigma. Naisip niyang alamin kung ano ang progress ni Mengbei, kaya't pumunta siya sa tahanan ni Mengguo at narinig niya ang babala ni Mengguo na itigil ang pagsasanay dahil sa pagbabalik ng lason sa kanyang katawan. Ngunit tumanggi si Mengbei at sinabi na mas pinipili niyang mamatay kaysa iwan ang pagsasanay. Sa wakas, nagbukas siya ng 7 niyang chakra at naging isang bituin na mandirigma. Sa kasiyahan, ipinaalam ni Mengbei kay Leon Xiao ang kanyang tagumpay, at ni-absorb ni Leon Xiao ang lason mula sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, tinanong ni Mengbei si Leon Xiao tungkol sa kakaibang senyales na nadama niya, kung saan narinig niya na ang lason ay ni-absorb ni Leon Xiao. Dahil dito, ipinaliwanag ni Yang Xiao ang natatanging katangian ng katawan ni Mengbei. Napagtanto ni Mengbei na ang lason na in-absorb ni Leon Xiao ay nakakabuti sa kanya. Pinigyan siya ni Leon Xiao ng mga pills upang pigilin ang lason kapag wala siya para tulungan ay absorb ang kanyang lason. Habang sila'y nag-uusap, pumasok si Dayuan. Ipinabatid ni Dayuan kay Leon Xiao ang impormasyon tungkol sa mga Purple Sunstone. Sinabi niya kay Yang Xia na isinara ng duke at ng kanyang pamilya ang mga war veins na naglalaman ng mga bato. Sinabi ni Yang Xiao na siya ay pumasok sa mining team ng kanyang pamilya at hanapin ang mga purple na bato para sa kanya. Nag-alok siya na bayaran ito ng 500 ginto bawat buwan. Pagkatapos lumisan ni Dayuan, inanyayahan ni Leon Xiao si Mengbei at Mengguo sa okasyon sa Imperial Palace at sinabihan sila na magpalit ng mga bagong damit. Habang sila'y nagbibihis, umalis muna si Leon Xiao at naglakad sa kalsada para kumuha ng mga merienda. Habang siya ay naglalakad sa kalsada, may isang estranghero na may suot na sombrero na biglang tumakbo patungo sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Maayos na itinapon ni Leon Xiao ang stick ng kanyang merienda sa kanya. Habang tumatakbo ito, tumusok ang stick ang kanyang harapang palad, ginawa siyang walang lakas at hindi makagalaw. Nagulat siya at nagtataka kung paano ito nagawa ni Yang Xiao. Hinawakan siya ni Leon Xiao at dinala sa ibang lugar para tanungin siya. Natuklasan niya na siya ay si Lei Xian, isang staff member ng kanilang pamilya na nagtatrabaho sa kanyang ika-4 na tiyuhin na si Alexian. Ipinabatid sa kanya ni Lei Xian na ang mga impormasyon tungkol sa kanya ay nakarating na kay Li Yi, ang butler ng pamilya Li, at plano nitong gawing mahirap ang kanyang buhay kung dadalo siya sa okasyon. Sinabi ni Leon Xiao kay Lei Xian na hindi ito malaking problema para sa kanya at kung susubukan nitong humadlang, sisirain niya ito. Sinubukan siya ni Lei Xian na pigilan siya sa pagsama sa okasyon, at sinabing si Li Yi ay may malalakas na puwersa na sumusuporta sa kanya. Ngunit hindi nakinig si Leon Xiao at sinabihan si Lei Xian na iparating sa kanyang ika-4 na tiyuhin na mag-relax at gawin ang kailangan niyang gawin, pero hindi siya actress. At hindi niya natatakot at kung kinakailangan ay ilalagay nito ang hari sa ibang posisyon kung sawang-sawa na ito sa kanyang pagiging hari. Pagkatapos nito, umalis si Leon Xiao. Sa gate ng palasyo ay isa-isang nagpasukan ng mga bisita. Nakita ng mga kaibigan ni Leon Xiao siya, at isa sa kanila ang nagpapansin sa kanya at sinuntok ang kanyang braso habang binabati ito. Nagulat siya nang makita niyang namamaga ang kanyang mga kamay at nagtataka kung anong klase ng katawan ang mayroon si Leon Xiao. Pinigyan sila ni Leon Xiao ng mga origin impacting pills upang makarating sa martial warrior level,
At nagulat sila kung paano ito magiging posible dahil sa ngayon ay bukas pa lamang nila ang 4 na chakra. Matapos ang ilang sandali, dumating si Meng Wu sa okasyon, kasama ang kanyang kapatid na nakamagarang damit, at namangha ang mga kaibigan ni Li Yunxiao, sa ganda ni Meng. Naiiba ang pwesto na kinuha ni Li Yunxiao at ng kanyang mga bisita, hindi ito ang itinalaga para sa pamilya Li. Ipinatawag siya ni Li Yi, subalit hindi siya pinansin ni Li Yunxiao at pinagtripan pa niya ito. Pinagtawanan siya ng mga tao. Galit na galit si Li Yi at pinasalakay si Li Yunxiao, isa sa mga alagad nito ang nagbida at sinabihan si Li Yunxiao na lumuhod at humingi ng paumanhin kay Li Yi. Hindi si Li Yunxiao kumibo. Kaya napilitang umatake ng alagad, nang malapit na ito ay iniiwasan ito ni Li Yunxiao, tinapon itaas ang kanyang inumin, habang tinuruan ng leksyon ang alagad, at sinalo ang inumin ng maayos. Lahat ay nagulat sa nakita nila. Tinadyakan ni Li Yunxiao ang lalaki palayo at nagsimulang magkwento tungkol sa kung paano si Li Yi ay isang dating alipin. Tinawag ito ni Li Yunxiao gamit ang dating codename nito noong alipin pa si Li Yi. Napakagalit ni Li Yi at nagtangkang salakayin si Li Yunxiao ng kanyang espada, pero habang siya ay papalapit para umatake, biglang naglaho si Li Yunxiao, nagulat ang mga tao. Pinatigil siya ng isang commander at gumamit ito ng kanyang mga daliri mula sa malayo upang ilayo si Li Yi pabalik sa kanyang posisyon. Nagulat si Commander Xiao sa mga martial techniques na ipinakita ni Li Yunxiao kahit siya ay hindi kayang tukuyin ang mga ito. Dumating si Emperor Qinzing kasama si Princess Roxo at Professor Yang Xiang, at lahat ay nagbigay galang sa kanya. Lahat ay nagbigay galang maliban kay Li Yunxiao. Nagkatinginan ng tatlong sila Yun Xiang, Roxo at si Li Yunxiao at nagbigay ng mga senadorya son. Ang lahat ay isa-isang nagbigay ng kanilang mga regalo. Ibinigay ni Li Yi ang mamahaling hairpin kay Yun Xiang na nakakapagpakalma ng loob, dahil na-promote ito. At beast egg naman kay Princess Roxo na lubos ikinagulat ng lahat dahil ang halaga nito ay sobrang mahal. Sa gitna ng paghanga ng mga tao ay nagsalita si Li Yunxiao na ang beast egg daw ay wala ng halaga dahil malabo itong mapisa sapagkat matagal na itong patay at nabubulok na sa loob. Tinutulan naman ito ni Li Yi at ng Emperor. Pinatigil ng Emperor si Li Yunxiao at sinabing huwag basta-basta magbintang ng walang ebidensya. Dingid sa kaalaman nila na wala na talaga itong buhay sa loob subalit hindi na nagsalita pa si Li Yunxiao at hinayaan na lamang silang maniwala sa kanilang gusto paniwalaan. Sumunod na nagbigay ay ang unang prinsipe ng bansa, inabot nito ang mga mamahaling regalo, na nagdulot ng atensyon ni Yunxiang at nagtangkang humingi ng kamay nito sa kasal. Ngunit tinanggihan ito ni Yunxiang. Kaya tinanong siya ng prinsipe kung mayroon siyang iniibig, at kung meron man, ay banggitin niya ang pangalan para sila ay magharap, kaya ipinamahagi ni Yunxiang ang kwento tungo sa 15 taon na ang nakalipas. Sa susunod nating kwento, ay itutuloy ko ang nakaraan ni Yunxiang, doon malalaman natin kung gaano ba talaga kalakas si Emperor Gu Feiyang, at sino-sino ang makakalaban niya. Kung nagustuhan mo ang ating video, ay mag-subscribe na para patuloy kang makasubaybay.